Okay, punta na tayo sa topic how criminal liability is incurred. So ito ay makita sa Article 4 of the Revised Penal Code. Ang article na to ay mag-apply lamang kung ang pinag-usapan natin ay intentional felonies or felonies committed by means of dolo. So in other words, yung culpable felonies or yung culpa na mga krimen or na felony ay hindi mag-apply dito. So, there are two paragraphs. So, ang unang paragraph ay, by any person committing a felony, although the wrongful act done be different from that which he intended. So, kung tingnan natin ang paragraph na to, ito ay patungkol sa isang felony na ginawa ng offender. Pero ang felony na ginawa niya ay delito. Delito is related to dolo. Kaso nga lang, ang pinaka-intention dito ng offender ay minor, no? Minor na krimen or minor na felony. So, ang gusto niyang gawin ay to commit only a certain act, a certain crime, or a certain felony na minor na felony. Pero ang delito na yan nagresulta sa serious na felony. So nagresulta sa malaking felony. So, ito yung serious felony. So, ang tanong natin, malayable ba ang tao na gumawa lang siya ng delito, minor na felony, pero ito ay humantong sa mas malalang felony? Yan ang importante tanong. Yan ang topic na tinitake up sa paragraph 1. So, by any person committing a felony, although the wrongful act done be different from that which he intended. Kahit na ang intention niya ay delito lang, iba sa tinatawag na wrongful act done, still the person will incur criminal liability. By any person performing an act which would be an offense against persons or property, were it not for the inherent impossibility of its accomplishment, or on account of the employment of inadequate or ineffectual means. Ang paragraph 1 pala ay patungkol po siya sa tinatawag natin na proximate cause. Ang paragraph 2 naman ay patungkol sa impossible crime. Okay, let us take this up one by one. Unahin natin ang paragraph 1. Ang paragraph 1 ay patungkol sa tinatawag na act ng offender at delito at saka humantong sa more serious felony, dolo. So, the dolo is said to be different from that which he intended. Iba ang intention niya, is only to commit a delito, pero nagresulta sa dolo. So, there are requisites to remember kung meron bang situation na pasok dito sa different from that which the offender intended. So, the first one, kaya nang nasabi natin, intentional felony. So, ang paragraph 1, paragraph 2, ang article 4 of the RPC is only talking about intentional felony. So, una, there is an intentional felony being committed. So, kailan natin masabi na walang intentional felony? Kaya nito, the act or omission is punished by special law. Another one is when the act is under justifying circumstance. So, walang intention naman ito, no, sa Article 11. Second requisite, wrong done is the direct, natural, and logical consequence of
the felony committed. So kung natandaan nyo pa yung take up natin na legal maxim, el que es causa de la causa es causa del mal causado. He who is the cause of the cause is the cause of the evil caused. So ito yung topic na to, no? Ito yung detalye na hindi natin bigyan ng malawak na discussion in the legal maxim. So ito ay patungkol sa ang paragraph 1 ay patungkol sa proximate cause. So kunin natin ang meaning ng proximate cause. Proximate cause is a cause that if it is allowed in its natural and continuous consequence, unbroken by any efficient intervening cause, will produce or produces injury. Without it, there will be no result. So, let me just cite a good example. A good example to cite is A delivered a fist blow upon B. Because of the fist blow, B fell, natumba siya, hit his head on solid pavement, causing hemorrhage, and eventually causing his death. Ang tanong natin, liable ba si A sa pagkamatay ni B? Na ang intention ni A is only to give a fist blow. Kung intention niyang patayin, hindi sana gumamit siya ng mga more effective weapon. Pero nung sinuntok niya si B, natumba si B, tumama ang kanyang ulo sa solid na pavement, and then nagka-hemorrhage siya at saka namatay. Liable si A sa pagkamatay ni B. Ito yung tinatawag natin na proximate cause. So, meron tayong tinatawag na immediate cause. Yung, for example, si A, binaril niya si B. At saka, nung natamaan si B, namatay. So, immediate yan. No? Ang dahilan ng pagkamatay ni B ay ang pagbaril sa kanya ni A. Pero, may mga situation gaya nito, yung tinatawag na proximate cause, na pinakamalapit na dahilan, no? Ang tinitingnan. Kasi walang problema doon sa immediate cause. Masasabi natin kaagad na si A ay siyang dahilan. Pero pagdating sa proximate cause, halimbawa, yung may mga situation na sinaksak ang tao, na hospital siya, pero umabot pa ng ilang araw, ilang buwan, hanggat nagka-develop ang tao doon sa hospital ng tetanus, nagka-tetanus siya, at saka humantong sa kanyang pagkamatay. Yung situation na yan ay may malaking tanong, liable ba si A sa pagkamatay ni B? So, ang sagot diyan, of course, yes, because this is a case of proximate cause. So, gaya ng example natin dito. Okay? So, this is the meaning of proximate cause. Balikan lang natin konti. That is a cause if it is allowed in its natural and continuous consequence. So, kung i-allow natin tuloy-tuloy, walang ibang bagay na nag-intervene, walang pumasok, no? Nagtuloy-tuloy siya. No? Kaya sabi diyan, unbroken by any efficient intervening cause. I-discuss din natin yung efficient intervening cause shortly. Produces injury. Without it, meaning, kung wala yung delito na ginawa, it will not result to a particular serious crime.